Usapang pagkain ngayon tayo ng isda at re-reviewin ko ngayon yung Flubal Bug Bites na pinapakain namin dito sa aming mga platis. Hello po ulit mga fellow fish keepers at welcome nga po pala ulit dito sa aquarium channel po namin ng anak ko na si Santi. At yun nga, nag-aquarium tayo sa Pilipinas at medyo nag-migrate nga tayo dito sa United Kingdom, pero hindi natin syempre naiwanan yung paghahabi natin ng pag-aquarium. Kaya ito, bumili nga kami ng Flubal 9 gallon tank. Ito yung 37 liter na Flubal Flex. So cube tank siya, tapos nano tank na rin. Medyo tama-tama lang naman yung size niya para sa mga at least 10 to 15 sigurong isda. So medyo dumami na nga yung ating isda. Nagsimula lang tayo sa 3 at yan, medyo nanganak sila ng marami. Madali kasing padamihin tong platis. At yan, may mga medium size na tayo. At yun yung pinaka-parent nila nandun lang. Yan, kasi nagbigay na rin ako konting pagkain. So ito nga pala, yung pinaka-topic natin ngayon is re-reviewin natin tong Flubal Bug Bites na ito nga yung pellet na pinapakain namin dito sa aming mga isda. At kung mapapansin nyo, meron tayong maliliit din na mga isda pa yan. So meron pang mas maliliit dyan. Parang ngayon medyo nagtatago sila dun eh. Yan. So kung maganda bang pakain to sa ating mga isda katulad nito, mga small tropical fish. So ito, nag-prepare ako ulit ng konti. Yan. So sana mag-focus na lang para makita nyo kung kanong, yan, medyo nag-focus. Makita nyo kung kanong kalalaki yung pellet. Tapos maglalagay tayo ngayon. Yan, dito sa feeding hole niya. So yan, so gusto naman nilang kinakain yan. Slow sinking pellet siya. Tapos ayan, kayang isubo ng mga ganyang kalalaking isda. Tsaka pagka medyo nababad siya, medyo nadudurog din siya sa tubig. Tapos parang mas nagiging mas maliliit yung pagkain, kaya nakakain lalo din ng maliliit na isda. So para sa akin, parang all-in-one na rin na fish food to kasi katulad niya, no, yun, no, nakakain niya kahit maliliit, yun, no, yun, nakain niya, sinubo niya lahat. Tsaka parang madali siyang lumambot, tsaka na lulunok agad nung isda, yan. So, yun, pagka medyo malaki yung pieces, yun, no, hindi naman tinitigilan hanggang makakuha sila, yan, katulad niya. So, reviewin natin, at sabihin ko sa inyo kung maganda ba itong pagkain na to, yung presyo, at syempre, i-compare na lang natin or i-convert na lang natin yung price ng pagbili ko dito dun sa Pilipinas. Pero ang gagawin na lang din natin is sabihin ko sa inyo kung ano din yung mga nagustuhan ko dito sa pagkain na to. Kasi dito medyo nahirapan talaga akong maghanap ng live food. Unlike dun sa Pilipinas, ang dami nating live food dun. Chubiflex na buhay talaga. Tapos yung grindle worm. So yun nga yung pinakain ko nun, yung grindle worm, yung maliliit na puting worm. Yan. So dito medyo nahirapan ako maghanap ng pagkain nun. Tapos ang ginagamit ko dito na parang live food pero frozen siya, yung frozen bloodworm, yun ang ginagamit ko. Yan. So tsaka ito, bug bites. Tsaka meron pa tayo isang pagkain dito, I love fish. So yun na nga, ang dami ko na sinabi pero review natin itong pagkain na to. Sana magustuhan yung topic natin ngayon. Umpisa ko na po yung review natin dito sa Flubal Bug Bites at naglagay nga po pala ako sa description below ng YouTube channel nila at eksakto Flubal Bug Bites yung topic nila doon para at least mas comprehensive yung maintindihan yung ingredients, yung formulation at kung paano nila ginagawa tong Flubal Bug Bites para at least yung konteksto ng ating vlog ngayon is based on my experience sa paggamit ng Flubal Bug Bites. Nag-start nga pala kami na mag-aquarium around 1 year and a half na nung dumating kami dito dahil 1 year and a half na kami dito. Parang mga ilang weeks lang, 2 weeks lang, nag-start na mag-aquarium nun kami ng anak ko. Tapos ang una nga namin isda, itong 3 platis lang. Nung una, hindi pa ito yung pagkain ng aming isda kasi nung pagdating namin dito, nagmamadali din kami bumili ng isda after 1 month nang mag-nitrogen cycle kami at may pupuntahan pa kaming iba. Kaya kumuha lang ako ng kahit anong food lang doon. Tapos ito yung nakuha ko, nabanggit ko nga kanina. Hindi pala I love fish, love fish. So ito is flakes food. So marami din nakain yung tatlong ating platis na flakes food na ganito. Which is maganda rin siya. Kaya ako siya nabili kasi mayroon siyang maliit na danyo dito. So sabi ko pang maliit na isda at saka flake food naman siya. Makakain talaga nito. So kinakain din to ng ating isda. Yan. So nag-research lang din ako ng other food dahil nga din sa Pilipinas, mahilig din ako magpakain ng kung ano-anong iba-ibang pagkain para sa ating isda. Tsaka dito nga medyo mahirap nga maghanap ng live food unlike sa Pilipinas na may chubiflex, may dapnya, may grindle worm, tsaka meron din baby brine shrimp na pwede tayong i-hatch.
dito medyo scarce yung ganon. Tsaka kung small hobbies kayo, parang hindi naman din babagay. Kasi noon dati, nagbe-breed tayo ng betta fish, mas murang pagka ganun yung gagawin natin, yung nag-culture tayo ng chubiplex or grindleworm, tsaka yung nag-hatch tayo ng baby brine shrimp. But pagka small hobbies lang, ba, may isang aquarium ka, 2, 3, 4, 5 na aquarium. So, magdidepend tayo sa mga ganitong klaseng canned food. So, eto, isa to sa magandang canned food. At umpisahan ko na lang, yung presyo niya kasi, mura lang naman siya at easily affordable. At mako-compare ko siya sa isang fish food na maganda rin dun sa Pilipinas. So, this is around 6.50 pence, 6 pounds 50 pence. That is around 481 pesos sa pera natin sa Pilipinas. At yung comparison nga ng pera nito, tsaka yung magandang food din doon sa Pilipinas, yung Hickory Vibra Bites na mabibili mo nga sa Shopee, Lazada, di ba? So, yung Hickory Vibra Bites kasi nung gumamit ako noon, natatanda ko yung presyo around 375 to 500 pesos. Depende na lang sa laki ng pack, di ba? So, kung naghahanap kayo ng fish food na medyo nahihirapan yung isda nyo na kainin yon, naghanap kayong alternative pa na magandang fish food na branded din. So, ito, Flubal Bug Bites, try nyo to. So, granules nga kasi siya, hindi siya pelleted food. Tapos, ang maganda pa dito is high protein siya, low carbs, and easily digestible. Kasi nga, kaya siya easily digestible, baka kasi napansin nyo sa isda niya, minsan, ayaw nang kainin, one time lang kinain, tapos susunod ayaw nang kainin kasi medyo na ako constipate siguro o nahihirapan digest yung pagkain. Kasi ito, yung main ingredients kasi nito, nagsulat lang ako para at least hindi lang ako mawala sa flow ng sasabihin ko. Ang main ingredients nito na nagbibigay ng high protein is yung black soldier fly larva. So yung black soldier fly larva, wala siya exoskeleton. So wala siyang parang shell o matigas na part doon sa black soldier fly larva. Kaya pagka pinormulate nila to, soft lang siya, hindi siya matigas na pagkain. So easily digestible, tsaka nasusubo agad ng ating mga fish. So yan, nakita nyo nga kanina pinakain ko nito, di ba? So gustong-gusto talaga nila. Yan. More to that is meron din siyang salmon. So ingredients din nito, salmon na isda, which is other protein ingredient nitong Flubal Bug Bites for omega-3 tsaka 6 fatty acid na beneficial naman siya sa fin, sa palikpik, sa skin or scales and color ng ating ng fish. So maganda yung kulay ng ating platy, bright siya. Hindi siya nagiging dull kasi nga meron siyang omega-3 tsaka fatty acid na nag-e-enhance ng kulay ng isda natin. Sa Pilipinas kasi gumagamit tayo ng spirulina, pero alam ko yung spirulina plant-based yun na pampa-enhance na color. So ito animal-based, which is salmon nga kasi because of the omega-3 and the 6 fatty acid. Meron din siyang vitamins and minerals tsaka trace elements at ang maganda, no fillers, meaning wala siyang additive na pamparami lang, parang starch yung gano'n. Wala siyang gano'n. Yun ang pagkakaintindi ko doon. Wala rin siyang artificial color and wala siyang preservatives. Kaya maganda siyang pagkain sa ating isda. So dito sa UK, ngayon summer kami, kaya naka-sandal lang ako. Umiinit din na parang sa Pilipinas dito. Pero hindi naman yung around 30 plus. Mga around 24. Pero ngayon nga siguro sa different place, geography sa mundo, medyo mainit din pag nandito sa bahay. So, pagka ganitong season, pwede kong pakainin yung isda natin ng around every other day. Pero pagka siya ay winter season dito, which is napakalamig, every other 2 days ko siya pakainin. Kasi kahit anong pakain ko talaga, kahit anong fish food, eto, hindi ko napakita sa inyo pala. May bloodworms din tayo, yan, pinapakain din natin. Mas bagal yung metabolism nila, kaya ganun yung ginagawa ko. Mapapansin nyo naman pagka kumain sila, tapos 2 araw na medyo mataba pa rin yung tiyan nila. So, hindi ako agad nagpapakain ng gano'n. Tsaka kung magpapakain kayo ng isda, make sure lang na yung nakukonsume lang, di ba yung dahan-dahan? Kasi pagka hindi naman nila nakain, which is hindi naman naging gano'n yung pagpapakain ko, is baka lang masyadong yung mapakain yung isda, tapos hindi naman nila makonsume lahat. Pwede mag-cause ng fish death yun, kasi pwedeng mabulok lang yung pagkain, tapos mag-ammonia spike yung sa water nyo, yun, pwedeng cause ng fish death. Bukod pa nga doon sa masyadong bloated na tapos pinapakain nyo pa
pwedeng cause of fish death yun, yung overfeeding din. Kasama na nga yung ammonia spike doon. Yan. So sa Pilipinas, dahil nga medyo, syempre tropical country tayo doon, mainit yung weather natin kahit tag-ulan, kahit sa December, di ba? Medyo mainit pa rin. Tapos around Metro Manila kayo, which is wala na talaga tayong puno doon, di ba? Dito kasi kahit city na city, katulad yung mga London, yung mga napuntahan namin dito, Cambridge, meron talaga silang places na talagang puro puno pa rin talaga, kaya malamig dito sa kanila. Yun. So, sa Pilipinas, kahit araw-araw sa tingin ko pakain nyo to kasi nga ma-humid, mainit, is sigurado ako ma-digest nila agad to. Yan. So, bukod sa mga sinabi ko, yun nga, may madadagdag pa ba ako? So, yung isang ganitong canister, 1 year and a half na to. Yan. Parang ang spacing lang nung bumili kami nito, nung ito yung nagsimula kami magpakain, parang ilang buwan lang, parang 2 months lang, tapos bumili na nga ako nito. Yan. So, hopefully yan, makatulong sa inyo itong information kung nagharap kayo alternative food pa. So, hindi ko sinasabing hindi maganda yung Hickory Vibra Bites kasi ito yung pakain niya. Kung naghahanap lang kayo ng alternative food pa kaysa doon. Yan. So, ito yung itry nyo. Oops, parang may nahulog. Yung asawa ko kasi nandiyan siguro may ginagawa doon sa kwarto kung narinig nyo yan. Yan. So, salamat nga pala sa mga nag-subscribe at kahit hindi tayo masyadong gumagawa ng video, nagsimula tayo sa 500 subscriber na tumigil akong gumawa ng video kasi nagtrabaho na ako dito tsaka may mas inasikaso pa ako. Hindi ako nakagawa ng video. Naging 710 yata yung subscriber natin. Nadagdagan pa rin ng 200. Kaya salamat sa mga nag-subscribe. So, hopefully makapagbigay ako na sa inyo ng mga product reviews na makakatulong sa inyo, magiging informative. Tsaka I'll just make sure before I make the product review, nagamit ko muna yung product. So, next review itong ating tank, kung maganda ba to. Around 7,000 pesos to na tank. Pero all-in-one na siya. Tsaka, basta re-reviewin ko. Tapos, meron din tayong fertilizer dito na ginagamit, yung TNC Complete na, ewan ko kung available sa Pilipinas o may available sa Pilipinas. At konti nga lang yung Java Fern natin. Kita nyo ngayon, marami na. Pero, medyo nagdi-deficient tayo sa potassium at medyo nagkakaroon ng browning. Parang bala ko bumili ulit ako ng Sikkim Potassium. Yung stand-alone na potassium. Kasi itong Java Fern, ang lakas talaga niya kumain ng potassium. Kaya medyo nagba-browning pero nag-sprout pa rin naman ng bagong mga leaves yan. So, masyado nang mahaba yung video natin. Salamat po ulit. Stay safe po kayo sa Pilipinas. Until sa next vlog na lang po natin.